Praise God. One more clap offering po for the Lord. Yung pinaka-the best mong palakpak sa Panginoon. God is good. And all the time. Pakibati naman po ng isang pinagpalang umaga yung kapitbahay po ninyo this morning. Again, Maya Payabak po, Pastor Alex and kay Ma'am Lilian at sa atin pong lahat. Again, Maya Payabak po. Pagbati po mula po sa Distrito 4 at mula po sa bayan po ng Santo Tomas. Allow me to read ito pong isang mahalagang verse in Isaiah 40 verse 31. Ako po'y babasa sa tatlong Bible translations. Dito po sa NIV, it says, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles, and they will run and not grow weary, and they will walk and not faint." Dito po sa NLT, ang ginamit po dito, it says in verse 31, "But those who trust in the Lord will renew or will find strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary, and they will walk and not faint." Tinignan ko yung NASB translation. It says, "Yet those who wait for the Lord will gain new strength, and they will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired, and they will walk and not become weary." Gusto ko pong gamitin ito pong title nilagay ng Lord sa heart ko this morning, "When Patience Unlocks God's Promises." Everybody say patience. Pakitignan nga ho yung katabi ho ninyo. Maraming buwan na tayong pinagdaanan, iba't ibang tema, kindness, gentleness. Today, July, patience. Pakitignan nyo nga ho yung katabi ho ninyong mahinahon at hindi na magagalitin. Pakisabi po sa kanya, gentleness. Praise God. Parang nagkuya Cesar yata ako, no? Iba yung tono po, ano? Well, gusto ko lang pong enjoy ho natin itong buong buwan na ito ng July at hingin natin sa Diyos yung rema na palagi hong magbigay ang Lord ng kanya pong mga pangungusap sa atin. Sabi ho dito, breakthrough is not reserved for those who move the fastest, but for those who remain faithful the longest. Patience is the bridge between God's promise and God's fulfillment. Amen po ba? Hindi ho pabilisan sa mundong ibabaw, especially tayo pong mga Kristiyano. Sino yung may mga pinapanalangin ngayong umaga at maraming hinihintay na nasa bucket list po niya? Nasaan yung kamay ng mga maraming hinihintay? Kagaya ko po, amen. Maybe may iba po sa inyo hinihintay yung katuparan ng kanyang magandang bahay at lupa sa isang napakagandang subdivision. Amen. Wala akong masama dyan. Yung apakan mo, yung loting gusto mong ipag-pray, kung corner lot yan, yung pupunta ka doon tapos magrabak ka, shikaraba ka. Kasama po yun. Yung mupakasikan po, tabalada rin gwardiya, ninano kayo. Sino sa inyo yung nagpe-pray sa mga young adult ng life partner? Yung kasing bait ko. Yung nagpe-pray ng kanyang Mr. Right or Miss Right. Amen po ba? Kasi may mga young adult po tayo na medyo nasa sunset season na po eh. May iba sunrise po, Pastor Alex, na ipausbong. Pero may iba po kasi palubog na raw po yung araw sa kanila. Pero may pag-asa pa. May pag-asa pa. How about yung iba ho na bagong kasal or kinasal ng mahabang panahon pero wala pa ring baby? Nasa season kayo ng waiting. Or, nagpe-pray ka ng brand yung sasakyan, maybe salvation ng loved ones mo. Tignan nyo naman yung lasenggang kapahatiran natin dati, di ba? Palagay ko, tinitira nun, Kuya Banoy, Syoktong eh. Sabi ho ng katabi ko kanina, sabi niya, Pastor, grabe no, imbes na yung lalaki nang hinihilamusan, yung babae hinihilamusan. Oo nga no, kakaiba po yun no. Yung babae ang uuwing susuray-suray. Baligtad. How about promotion? Again, sa mga young adult, how about yung mga young adult nagpe-pray ng first 1 million na kanyang savings? Lahat po ba tayo may hinihintay? Pakitanong po yung katabi nyo, naiinip ka na ba? Well, normal ang mainip
Kasama ho yan. Pero habang tayo po'y naghihintay, habang patagal ng patagal, dapat mas tayong na-excite. Bakit? Kasi sa Diyos tayo naghihintay. Amen po ba? Masasabi ko po this morning, sa ulam lang po okay ang pressure cooker. Pero hindi sa mga promises ng Panginoon. Sabi ho dito sa isang kasabihan, God's delay is not God's denial. Hindi ibig sabihin wala pa, ay hindi ibig sabihin tayo hindi pinapansin ng Diyos. God's delay often develop our character. Everybody say character. Before He delivers His promises. Waiting is not wasted time. It is God's workshop here. He builds patience, faith, trust, perseverance, hope, humility, contentment, and obedience. Habang humahaba yung season ng waiting, hindi ibig sabihin walang nangyayari. May ginagawa ang Diyos, especially sa atin. Nasabi ko po kaninang first service, huwag niyong problemahin yung fulfillment ng promise. Huwag niyong problemahin yung manifestation ng mga answered prayer po ninyo. Ang i-focus natin yung character po natin. Kung kaya po ba nating maghintay. God's delays are divine preparations. When God makes you wait, He is not withholding His best. He is preparing you for it. Proseso ho yan. Pakisabi ho sa katabi nyo, proseso. Amen po ba? God's delay is not rejection. It is often His protection, preparation, and perfect timing. At alam ko mag-a-agree ho kayo sa akin. Ang mainipin, hindi pwedeng makaranas ng manifestation ng promises ng Panginoon. Maybe ang may enjoy mo yung promises ng tao, yung pinangako ng kaibigan mo, pero yung promises ng Diyos, pag nainip ka, yung timing, mamimiss mo, sayang po yun. Sayang ho. Ang madaling magsawa ho at hindi marunong maghintay, walang aasahan. Na-share ko kaninang umaga, ako po ay 25 years na hong kasal kay Sister Tay. At isa ho sa pinakaayaw ko ho nung ako'y binata ay yung nasisira yung oras ko. Ayaw ko ho nang naghihintay. Yun po ang isang strength at isang weakness ko. Pero nagbago ang lahat nung ako po'y nag-asawa. Dahil lang Pastor Albert po, ang galawan ko is joy to the world. Pero nakakuha ko ng misis na ang galawan is silent night. Pakitignan nga ho yung katabi ho ninyo. Sabi nyo, hindi ako yun ha. Alam naman ho ng wife ko po yun eh. Ginagawa na lang ho naming biruan minsan. Pero alam nyo noon, talagang pikon na pikon ako. Yung oras na matatapos ako, kasi siya unang magpe-prepare ako, nandun pa sa labas, lahat po. At ako po'y nasa sasakyan na, naghihintay pa rin. Dumating yung time na sa inis ko, binusinahan ko. Hindi pala maganda ho yun, kabastusan po pala yun. Parang nakarealize ako na mali. Hindi ko binago yung behavior ng wife ko, ako po ang nag-adjust para sa kanya. God is good. Na-develop ko po yung art of waiting upon your wife. Ngayon po, kahit ilang oras, ilang minuto, pag nasa parking susunduin, nakangiti na lang ako. Kahit isang oras ako sa JBS, makagawa ka ng simple outline, pwede ka na. In 1 hour, less than 1 hour, less than 30 minutes. Again, hindi na ho naging parte ng amin pong misunderstanding. Bakit? May tinuturo ang Diyos eh. May tinuturo ang Diyos sa atin. Amen po ba? Again, in marriage po, patience is a virtue. Maniwala ko kayo sa akin. Bakit? Kasi noong nanliligaw kayo, noon, Brother Ray, nung nanliligaw ka, kahit ilang oras kang maghintay, pwede. Amen? Eh nung asawa mo na, ala na, ubos na. Anong sabi po ng Ecclesiastes 3:1? To everything there is a season
and a time for every purpose under heaven. Jeremiah 29:12-13. Then you will call upon me and come and pray to me. I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. One of my favorite verse po, Jeremiah 32:27. When I enter full-time, ito po yung in-embrace kong Bible verse. I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Kapag binasa niyo po yung context ng Isaiah 40 verse 31, nakalagay po doon, yet to those who wait for the Lord will gain new strength. Yung context po, ginamit ng Lord si Prophet Isaiah to give hope sa bansang Israel, specifically sa Judah. Kasi po during that time, nawalan ho sila ng bahay, ng tahanan, ng templo, nawalan ho ng pag-asa. So ang tanong ho ng bayan ng Israel, has God forgotten us? Kinalimutan ba kami ng Diyos? Will God keep His promises? Or is there any future for us? Maybe you're asking the same questions po ngayong umaga. Kinalimutan ba ako ng Diyos? Buhay pa ba ang pangako ng Diyos para sa akin? Meron pa ba akong magandang nakalaang bukas na binibigay ng Panginoon? Ang sagot po ni Isaiah napakaganda again in verse 40-31. Binigyan niya ng pag-asa ang bansang Israel. Sabi po niya, yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. And they will walk and not become weary. Tinignan ko po yung word na wait sa Isaiah 40:31. Yung Hebrew word po niya is kava, yung wait. It carries the idea of hoping confidently, expecting with trust. Pwedeng mag-expect but again with trust. Looking to God with patient dependence and remaining steadfast while God fulfills His promises. Uulitin ko po, huwag nating problemahin yung fulfillment ng promises ng Panginoon. Tutuparin at tutuparin po ng Diyos yan. Amen po ba? Ang kailangan nating tignan, ang sarili ho natin. Kaya ko bang maghintay? Amen po ba? Pwede bang palakpakan lang natin ng Lord Jesus? Sabi yun ng isang writer, waiting on God is not a wasted time. During seasons when God's promises seem delayed, He strengthens His people to persevere until His purposes are fulfilled. Gagamitin ko po na example habang ako po ay papasok sa ilang mga pointers ko yung buhay po ni Abraham. Abraham's life is one of the greatest example of patience in the Bible. God called him at the age of 75 and promised to make him the father of many nations. Yet, Abraham and Sarah had no children. Instead of receiving the promise immediately, Abraham waited how many years po? Pakibasa, 25 years before Isaac, the promised son, was born. What is our title this morning? I-recall natin, what's our title this morning? When patience unlocks God's promises. Gusto ko pong silipin po natin. God gives a promise before He gives the provision. Ito yung cycle, ito yung mundo na meron tayo bilang mga mananampalataya. Nakadepende tayo hindi sa galing po natin, nakadepende tayo sa mga pangakong binibigay ng Diyos sa atin. Yun ang kagandahan ng pagiging isang Kristiyano. Hindi ka nabubuhay kasi magaling ka. Hindi ka nagiging successful kasi marami kang alam. Nakadepende tayo sa salita ng Diyos na nababasa po natin. Amen po ba? Tinignan ko ho, dito po sa isang research na ginawa ko, yung promises po sa Bible ay napakarami. There are 7,487 promises. Praise God. Amen po ba? Mamili ka na lang kung ilan ang gusto mo at kung anong mga promises. Iba-iba ho, variety.
according to the most widely quoted estimate, the number comes from Everett Storms, who spent more than a year carefully studying the Bible and counting its promises. Konti lang, 7,487. Amen po ba? Mamili ka. Anong promises? Marami ho, iba't iba. Again, napakasarap ho ng pakiramdam kapag may taong nagbibigay ng commitment, ng promise sa'yo. Amen po ba, mga nanay? Pag nangako ang mister po ninyo na dadalhin kayo sa abroad, sasabihin niya, darling, punta ka sa abroad, all expenses paid, ako nang bahala sa hotel mo. Sasabihin ng asawa mo, saan mo ko dadalhin? Russia, darling, Russia. One way lang ticket, bahala ka na sa pauwi. Para may ibig sabihin yung mister, no? Parang ayaw nang makita. Hindi ho. Yung po bang masarap sa pakiramdam, ang pinapangakuan ka, at alam mo sa puso mo yung nangako, kailanman hindi siya sisira sa mga binitawan po niyang salita. Amen po ba? Mga anak, yung pangako niyo sa mga magulang niyo, tuparin niyo. Habang nag-aaral, wala mo ng boyfriend at girlfriend. Amen. Amen. Yung pangako nyo na, Mami, pag natapos po ako ng pag-aaral, hindi mo na ako mag-aasawa. Promise. Magsusumikap ako, Mami. Para ang sarap ng feeling ng gano'n, ng magulang. Praise God. Hindi yung kakagraduate pa lang, buntis na agad. Amen po ba? Ang sarap ng feeling na may mga ganong salita tayong hinihintay. Pero minsan ang tao po nagpe-fail eh. Birthday mo nga lang, di maalala ni mister. Wala po akong sinasabing may nakalimot po sa inyo. Pero kami pong mga lalaki talaga, hindi kayong particular sa numero. Pasensya na po kayo, tao lang. Opo, pati po yung anniversary po ninyo, minsan nalilimutan namin. Pasensya na po kayo, tao lang. Amen? Ba't may umu-okay sa likod? Ganun talaga eh. Minsan ho, again, nagpe-fail kami sa mga promises namin. Pero ang Diyos hindi kailanman magpe-fail sa kanyang mga promises. Pag sinabi ho ng Diyos, tutuparin at tutuparin po niya sa tamang panahon at tamang timetable po niya. Amen po ba? Anong sabi ho ng Numbers 23:19? God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. As he said, and he will not do it, or has he spoken, and he will not make it good. Uulitin ko po, ang tao magpe-fail sa kanya mga pangako, pero never na magpe-fail ang Diyos sa kanya mga promises. Hebrews 10:23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he, pakibasa, for he who promise is faithful. Ano ho ba yung promise ng Diyos kay Abraham? Simple lang naman po yung promise ho ng Lord. Paki-click lang ho natin. Magkaroon ng isang lahi si Abraham, a great nation. Countless descendants. Yung ginamit pong word ng Lord, magiging sindami ng bituin sa langit, ang iyong magiging lahi, sindami ng buhangin sa karagatan, ang iyong magiging salinlahi. A land of inheritance, blessing to all nations through Him. Pero, wala ngang anak eh. Paano magiging a great nation, countless descendants, 75 years old na, wala pang anak? Parang sinasabi nga ho ng iba, kumbaga, yung ibang mga salita ng mga nagdidil, yung ino-offer niyan, too good to be true yan, huwag kang maniwala dyan. Parang simili, ganun yung sinasabi ng Diyos kay Abraham. Pero alam mo ni Abraham kung sino ang Diyos na kanya pong pinakikinggan, ang maging dakila. Pero wala yung manifestation ng kanila pong nakikita kasalukuyan. Some reflections po. What promise from God are you waiting to see fulfilled in your life today or maybe this year 2026? Meron po ba kayong hinihintay? At habang kayo naghihintay, alam ko na-excite po kayo. How are you responding during the waiting season?
Everybody say, waiting season. Is it with faith, with patience, or frustrations? Alam nyo, maraming tao po mainipin sa buhay. Pakitingnan nyo nga ho yung katabi ho ninyo. Pati ang Lord minamadali. Hindi ako nagbibiro. Maraming tao po, pati si Lord minamadali. May lakad. Ha? May lakad lang? Pati si Lord minamadali. Hindi ho tama yung ganong klase ng perspektibo sa buhay. Ulitin ko, may sariling orasan ang Diyos. Romans 4:20-21, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos, lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Ito po ay patungkol kay Abraham. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, sa halip. Pakibasa nga ho natin, sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Mabuti ang Diyos, amen po ba? Naiinip po ba kayo this morning? Or excited kayo this morning? Lahat po ng excited, pwede bang pumalakpak ng malakas sa Panginoon? Hallelujah! You know, between God's promise and His provisions, our responsibility is to trust Him without wavering. Yun po yung paulit-ulit kong sinasabi kanina. Walang problema sa fulfillment and manifestation. Ang lagi nating babantayan yung puso natin. Huwag tayong mainip. Huwag tayong magmaniobra. Huwag tayong gumawa ng karnal na kaparaanan para makuha natin yung gusto po natin. Hindi ho magandang testimony po yun eh. Ang magandang testimony, yung ang kwento ho ng buhay natin ay nakikita natin yung kamay ng Diyos. Kami o ni Sister Tay bilang mag-asawa, ngayon po ay nasa season kami na may hinihiling kami sa Diyos. Dahil yung mga magulang ho namin, parehas pa namin kasama sa bahay. Yung biyenan ko, lalaki, is 86. Si Nanay Loleng is 80 years old na po siya. Yung magulang ko po, ang tatay ko, parehas silang 77 ng nanay ko. Yung nanay ko, na-stroke. Ang biyenan ko, nag-hypo siya nung Friday, bumagsak ang sugar, na-confine sa hospital, nag-hallucinate, hinahanap ang nanay na matagal na wala. Kaya kami kinilabutan. Nasaan daw yung nanay niya, ba't daw namin iniwan sa bahay po namin? May pahinto na ni Mamo, wala na yung Mama. Kasi bumagsak ko yung sugar. Walang pwedeng gumawa nung ginagawa ho namin. Kasi kami ang anak eh. Kaya madalas pinag-uusapan namin, kapatid ko na nasa JBL nag-resign para mag-full-time sa mga magulang ko kasi sila na lang kung nagsasama-sama. Praise God, merong online business yung kapatid ko. Pero hindi yung madali ang mga laga ng magulang na may sakit. But again, Ephesians 6, verse 1-2. Walang ibang pwedeng gumawa nun kundi tayo bilang mga anak. At huwag nating pagsawaan po yun. Dapat nating i-enjoy. Nakakapagod? Yes. Napupuyat? Yes. But at the end of the day, sinong gagawa? Kapitbahay mo? Hindi. Tayo. Mas gusto ko kung ako na lang nagpapaligo sa nanay ko. Sasabihin ng nanay ko, hey, pastor ka, huwag mong gagawin yan. Ha? Ligo. Nandun naman ng kapatid ko. Sa biyenan ko, hindi ko pwedeng gawin kasi nahihiya talaga biyenan ko eh. Paalala ko sa mga kabataan na nandito, if you have chance, ngayon pa lang, huwag niyong hintayin yung fulfillment ng Ephesians. Darating po yun. Ang improve natin, tutukan natin, yung pagmamahal po natin sa ating mga magulang habang nandyan pa po sila. Amen po ba? Maybe pinahintulot lang unang Diyos yan. When God gives a promise, faith believes it before provision reveals it. Gusto ko po ito. Ulitin ko po, when God gives a promise, faith believes it before provision reveals it. Nauna yung promise. Nauna yung pangako.
At makikita ho na yung manifestation po nito. Ilang mga character sa Bible, bibilisan ko na lang po ito, na nakaranas din po ng promises and the fulfillment. One is Joseph, the dream before the palace, that is in Genesis 35. Sino pa po? Moses, deliverance before the miracle, that is in Exodus chapter 3, verse 7. Sino pa po? Joshua, the land before the victory. That is in Joshua chapter 2, verse 3. I have given you every place where your sole of your foot shall tread. Marami pa hong mga character sa Bible ang makikitaan po natin na ang Diyos nangako, pero hindi overnight yung manifestation. May gagawin tayo. May partisipasyon ka. At kailangan mong turuan ang sarili mo kung paano maghintay. Maraming kwento sa Bible ang makikita ho natin na ang Diyos mismo ang siyang nangako. Pero isa lang ang conclusion sa atin. Pakisabi sa katabi mo, basta't maghintay ka lamang. Parang kanta po yun, ano? Basta't maghintay ka lamang. Pakisabi sa katabi ho ninyo ulit, maghintay ka lamang. Amen po ba? Ikalawa ho na katotohanan, patience produces spiritual maturity while waiting. Maniniwala ho ba kayo na dinidevelop ng Lord yung maturity ho natin habang tumatagal? Habang pahaba ng pahaba yung taon ng paghihintay dun sa answered prayer mo. At hanggang ngayon, nandito ka pa rin. Kada linggo, pumipila ka pa rin. Maaga ka pa rin. Walang nagbago sa iyong pagsamba sa Diyos. That is one sign of maturity. Amen po ba? Hindi natin kinu-question ng Diyos, Lord, ang tagal naman eh. Ilang taon na ako eh. 5 years na. Si Abraham po, 25. Pakisabi nga sa katabi nyo, 25 si Abraham. 25. Basahin ko lang po yung nakalagay sa Genesis 1 verse 4. Now Sarai, Abram's wife, had borne him no children, but she had an Egyptian maidservant named Hagar. So she said to Abram, the Lord has kept me from having children. Go sleep with my maidservant, perhaps I can build a family through her. Abram agreed to what Sarai said. Aray ko. So after Abram had been living in Canaan 10 years, Sarai, his wife, took her Egyptian maidservant Hagar and gave her to her husband to be his wife. He slept with Hagar and she conceived. Hindi ho lahat ng mga man of God sa Bible perfect. Tao din po sila. Nagkakamali din. Sumesemplang din paminsan-minsan. Katunayan na tao sila. So ang ginawa ho ni Sarah, marahil ang ine-expect niyang fulfillment ng God's promise na magkaroon ng baby, basta maparaanan lang, okay na. Nakita yung maid servant niya, yung slave niya. Sabi sa asawa, okay na. Sige, baka sa kanya manggagaling yung katuparan ng pangako ng Diyos. Mali. Nagkaroon nga ho ng baby, pero hindi ho yun ang promised son ng Diyos sa kanila kasi si Ishmael po yun eh. So when you say delay dun sa time ho ni Abraham and Sarah, Sarah suggested Hagar. Abraham tried to help God fulfill His promise. Yung sinasabi ko kaninang minamanipulate na natin, parang feeling natin, yun ang gusto ng Diyos. Pero hindi pala. Bakit? Walang testimony. Nakuha niyo po yung ibig sabihin? If you want promotion, huwag kang manira ng katrabaho mo. Pagsumikapan mo. Amen po ba? Gusto niyo ho ng milyong-milyong pera? Huwag maleta. Amen po ba? Magsumikap kayo. Amen. Ishmael was born, but she was not the promised son.
Minaniobra ho ng mag-asawa, pero again, hindi yun ang gusto ng Diyos sa kanila. Walang testimony po yun eh. In chapter 17, verse 1 to 2, eto po, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am the God Almighty, walk before me and be blameless. I will confirm my covenant between me and you and will greatly increase your number. Yun pala, nainip eh. Minipya. Minabuya kangagar. May promisan. Ba't mo tinulak ang asawa mo sa slave mo? Yung mga Brahmin, may bisa na man. Wapin eh. Hindi wapin. Maling paraan po yun. Ayun o, hindi ka naghintay eh. Ibibigay. Ang galigit ko. Pakisabi sa katabi yun, ibibigay. Huwag mainip. Pag minaniobra nyo, ay sayang, mamimiss mo yung perfect will ng Diyos eh. Sa mga young adult na mag-aasawa, ay pakapili yung masalesi. Abe ko. Pakapili yung, ko mamaligwa. Pati niya kwayo, gorilya yun. Amen? Amen. During delays, God develops patience, faith, humility, dependence, and obedience. Sabi ho dito, Abram waited approximately 25 years for God's promise of a son. During that waiting season, God was not only preparing Isaac, He was also preparing Abraham. His patience became a pathway to spiritual maturity. Ang tanda na ho nila, no? Pero iba ho yung pagpaparanas ng Diyos. Kami yun ni Sister T, habang ina-assess po namin yung buhay na meron po kami ngayon, kami ho ay parehas na nasa full-time. Thank you po, Pastor Alex and Madam Lilian, sa guidance. 25 years na po kami magkasama ni Tay. Pero habang ina-assess po namin yung mga nasa prayer list po namin, years po ang binilang bago binigay ng Diyos yung katuparan. Hindi kami nainip. Because when we enter full-time, alam ni Pastor Alex and Madam Lilian, sinunog namin yung bridges sa likuran po namin. Walang balikan. Because that's the time na kinumit namin ng buhay namin, tatapusin namin to ano man ang mangyari. Walang atrasan. Hindi yung feeling na nag-full time, tapos biglang, ay hindi maganda, pagbaback out, hindi yun ang mindset po namin. Itiniwala namin lahat sa Diyos kasi Kanya ang ministry eh. Kinasal kami ni Tay, hindi namin alam kung paano kami makakaraos. God is good. 400 yung pinakain sa bahay po namin. Ang nanay ko ang cook, alam balot, bawal ang Sharon. Kaya nag-survive. Magaling ang nanay ko, madam, karinderya po siya. Kinasal ho kami ni Sister Tay. Hanggang sa pinagpe-pray ho namin yung mga bagay na hinihiling namin sa Diyos, we enter full time. Hindi namin minaniobra yung mga gusto naming ma-achieve. Ibinigay namin lahat sa Diyos. Nagtatanong, Pastor, paano mag-aaral ang anak mo? Bahala ang Diyos dyan. Siyang tumawag sa amin eh. Alam niyo, tumira ho kami sa bahay ng biyanan ko. Pinili ko kasing magstay doon. Alam niyo po yung istorya ko. Yung maliit na bahay sa likod, bahay po nung kapatid ni Tay na namatay. Kasama ko sa Manor Hotel si Pastor Joel Pacho. So sabi ng biyanan ko, wag na kayong umalis. Ito yung bahay, dyan na lang kayo. Sige po tayo, dito na lang po kami. Bait po yung mga in-laws ko. So, yung bahay, sakto lang ho. I don't know kung ilang square meters. Pagpasok mo yun na po lahat. Pagpasok mo, bulaga, living room, hindi mo alam kung nasa ng kitchen. May maliit po na room, yun po yung library ng bayaw ko na kinonvert namin into, syempre po, mag-asawa, bagong kasal, so privacy. Tinanggal ko lahat ng laman. Kumuha ko ng metros. Sinukatan ko yung papag na kakasya ho doon na makakagalaw pa kami. Nung nakuha ko yung sukat, pumunta ako sa karpinterong kaibigan ko, sabi ko, bro, igawa mo ako ng kama, ng papag, nabibigyan ko ng foam, ito yung sukat. Nagkamot po madam yung karpentero. Sabi niya, Pastor,
Sigurado po kayo, ito po yung sukat. Sinukatan ko nga. Pastor, ala po kasi sa standard eh. Tignan mo nga ako. Ito ka ako ang ihiga, hindi yung standard na sinasabi mo. Kasi nga alam ko yung kwarto eh. Kailangan kong sukatan ho yung kwarto kasi pag lumaki po doon, it's either hindi namin maipapasok o hindi namin magagamit. So ang ginawa pa po niya, tinanggal po yung headboard para nga yung pagpasok, madali na. Pagka-assemble ho sa loob, sabi ko sa iyo, sakto eh. Sabi niya, Pastor, higa nga po kayo. Humiga kami dalawa ni Sister Tay. Yung talampakan po namin, eksakto sa dulo ng papag, bullseye. At ito ho yung talagang namimiss ho namin ni Sister Tay. Pag nakahiga po kami, ito ho yung paanan namin, ayan po yung cabinet. Pag po kukuha kami ng damit, uupo sa kama. Pagka bubuksan ng cabinet, dapat uupo ka, huwag kang tatayo, masasampal ka ng pintuan po ng cabinet eh. Kailangan uupo ka, lalayo ka, buksan mo, kabilaan, kuha ka ng damit, hanger, etc. Pag isasara mo, ilag ka ulit, baka mapasok ka sa cabinet naman pag hindi ka umalis. Yun yung mga simpleng patotoo po namin. And we enjoy that journey. Hindi kami nagmaniobra. Wala ko kaming support from abroad, wala kaming business ng wife ko, pero until now, yung bunso ko po, nakita nyo na, 5'8" po yung height, napapabayaan po sa kusina. Hindi mukhang nagkukulangan ng kanin sa bahay. Never na nagkulang ang Diyos sa kanyang mga anak. Amen po ba? Amen. Kung nagawa sa amin ng Diyos yun, na kami ho, nag-full-time in the ministry, masigit na makakagawa ang Diyos sa inyo kasi hawak nyo po yung abilidad, yung oras nyo. Kaya nyo po. Huwag lang tayong mainip. Huwag lang tayong magtanong sa Diyos, Panginoon, hanggang kailan? While you are waiting on God, God is working on you. May lagi yung nagsasabi ng ganito. Paki-click nga, sir. Pakisabi nga ako sa katabi niya. Sana all. Lagyan yun ng emotion. Sana all. Diba? Pag nakakita ka ng post sa Facebook, nakabili ng bagong bahay, nagpa-dedicate, magko-comment siya, Uy, Mars, sana all. Puro ka sana all. Huwag niyo pong tignan yung physical manifestation nung blessing nung taong yun. Ang itanong niyo po, yung pinagdaanan po niya, bakit niya na-achieve ang lahat ng meron siya. At kapag kaya mong daanan yung pinagdaanan po niya, willing kang dumaan at ipako sa krus, doon mo sabihin, sana all. Pero pag hindi mo kayang pagdaanan yung pinagdaanan po niya, huwag kang makisana all. Sana all. Ang giligit ko, sana all yan. Nadadala lang tayo ng emotional minsan no? Pero ang itanong ho natin, ano ang presyong binayaran po niya? Amen po ba? Pwede bang palakpakan po muna natin ang ating pong Panginoon? Spiritual maturity is not measured by how quickly you receive the promise, but by how faithfully you wait for it. That is one sign of maturity. Pakitignan niyo nga ho yung katabi niyo, hindi mainipin. Willing to wait. Amen po ba? Naalala ko minsan pagkasasabihin ng crew sa mga fast food, dun sa window na magbabayad ka, pabili ako ng ganito, ng bucket, ng ganyan. Sir, willing to wait? Yes, mga ilang minuto. 10 minutes po. Si Tay naman, oorasan niya. Magaling ho yung misis ko, oorasan niya, ita-timer ho niya. Pagdating mo dun sa counter, nagbayad na kami, ilalagay mo dun sa harap. Pag nakita ko nito, nag-lapse na yung 10 minutes, sasabihin niya, overtime. Hindi standard yung 10 minutes. Pero yung word nila gusto ko willing to wait po ba? Pakitanong nga ho yung katabi niyo, willing to wait? Amen po ba? Palakpakan natin minsan pa po ang Panginoon. Ang sabi yun ng Isaiah 60:22. Pakibasa ho natin ng sabay-sabay. At the right time, the Lord will make it
happen. One more clap offering for the Lord Jesus. Hallelujah. The third point and the last, God's faithfulness brings the promise to fulfillment. God's faithfulness brings the promise to fulfillment. Pangako ho ng Diyos, hindi ho kailanman mababali. Tapat po siya. Paulit-ulit ko pong sinasabi mula kaninang umaga. Huwag nating problemahin yung manifestation, yung katuparan ng promise. Darating po yun. Ang ituro natin sa sarili natin, yung virtue ng patience, ng tamang paghihintay. Dito sa Genesis 21, verse 1 to 7, Now the Lord was gracious to Sarah, as he had said, and the Lord did for Sarah what he had promised. Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his old age at the very time God has promised him. Verse 3, Abraham gave the name Isaac to the son Sarah bore him. When his son Isaac was 8 years old, Abraham circumcised him, and God commanded him. Abraham was 100-year-old when his son Isaac was born to him. Ilang taon na ho si Abraham nung lumabas si Isaac? Batang-bata. 100 years old lang naman. Sarai said, God had brought me laughter, and everyone who hears about his laugh or will laugh with me. And she added, who would have said to Abraham that Sarah would nurse children? Yet I have bore him a son in his old age. 100 years old si Abraham, and Sarah was 90 years old. Amen? Nung pinanganak ko si Isaac. Mukhang may nakatingin ng mga senior citizen sa akin. Kumusta po kating ko po ninyo sa bahay? Sa bahay po namin, iba na yung amoy ng kwarto ng mga magulang namin eh. Iba na yung lotion po nila eh. Kating ko na tsaka white flower eh. Huwag nyo nang amoyin yung katabiho ninyo. Ganun talaga eh. Pero ito nakakatuwa. God's timing is always perfect, purposeful, and powerful. Ecclesiastes 3 verse 11, He had made everything, pakibasa, beautiful in His time. As I end po, mga minamahal kong mga magulang, mga kapatid, para mas tayong magkaroon ng tamang perspective sa buhay, nakalatag na po lahat. Nakaset na. Lahat. Jeremiah 29:11 is Jeremiah 29:11. Kung alam lang nating iposisyon ang sarili ho natin sa harapan ng ating Panginoon, kahit ilang taon pa yan, pagtsatsagaan po nating hintayin, hindi tayo makakaranas ng inip sa buhay. Dahil alam natin, totoo ang Diyos, buhay ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Yung best na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Pwede pong tumayo lang ho tayong lahat sa presensya po ng Diyos. Huling illustration na lang ho as I end po before ko po ibigay yung mic kay Pastor Alex. Ito pong Chinese bamboo tree na alam kong na-illustrate na po ni Brother Zach, I don't know, last June. Pero may ibang impression ho ang Lord sa akin eh. Sa isang gardener ho, nagtanim ng bamboo, ng Chinese bamboo, everyday, dinidiligan, pine-fertilize, iniingatan at binubungkal ang lupa. Pero walang mangyayari. After 1 year, wala. After 2 years, wala. After 3 years, dun sa surface ng lupa, walang sign of growth. Even after 4 years, the ground looked exactly the same. Anyone passing by have thought that the gardener was wasting his time. Again, but the gardener never stopped watering and believing. Then, sabi po dito, during the 5th year, something amazing happened. A small shoot broke through the soil. Within a few weeks, the bamboo grew to more than 80 feet or 24 meters. Ang tanong, did the bamboo grow 80 feet in a few weeks? No. Nag-work yung soil po o yung root niya in 5 years, hindi pataas, kundi sa pinakailalim. So what is the moral lesson po? Our spiritual lives are often like the bamboo tree. During seasons of waiting, we may feel nothing is happening. Our prayer seems unanswered
and God's promises appeared delayed. But God is always at work beneath the surface. He is strengthening our faith, building our character, and preparing us for what He has prepared for us. Mga magulang, mga kapatid, ang lesson kay Abraham wait many years for Isaac. To human eyes, nothing seemed to be happening. Yet while Abraham was waiting for the promise, God was preparing him to become the father of many nations. Last slide po. Waiting is never wasted when God is working. The roots God grows in us during the waiting season become the strength we need to carry the blessing He will one day entrust to us. Ano po ang itinitiwala ng Diyos sa atin? Ano yung inihiling po natin sa Diyos ngayong oras na ito? Meron po ba tayong inihiling sa Diyos? Matutuhan po natin hintayin, hindi yung orasan natin, kundi yung orasan po ng ating Panginoon. Amen po ba? Itaas natin ang ating mga kamay as we sing this song prayerfully. Hallelujah! Pwede ba natin itaas ng mataas ang ating mga kamay? Hallelujah! At kung kami ay nanginindi at ang paligid ay kay dilim, Kami ay dadalangin. Kami ay dadaig sa Diyos na sumasagot. Minsan pa po, nakataas ang ating mga kamay. Hallelujah! Come on, just say! Ikaw ay Diyos na mabuti. Oh, hallelujah! Ang mga pangako Ito ang panalangin namin ngayong umaga. ay sapat. Come on, just say! At ang paligid ay kay dilim. Kami ay dadalangin, kami ay dadaig Sa Diyos sa Diyos na sumasagot. Gawin nating panalangin ang laman ng awit na ito. Just sing from your heart, hallelujah. Ay Diyos na sumasagot Tumidinig ng panalangin. bawat daing, bawat higpit ay iyong nababati. Kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay dumadaig. Hindi nitong pagsamo, tanggapin ang paglapit. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay nanginindi at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaig sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Pakibaba muna po natin ang ating mga kamay. I believe with all of my heart habang tayo po ay nakikinig ng mensahe, ng exposition of the Word of God for this first week, no? Maraming rema messages ang Panginoon sa atin. Strengthening our faith. Iba't iba ang maturity ng Kristiyano with regard to this arena. But please never forget that waiting is also a matter of testing. Si Abraham, dinemonstrate niya yung kahinaan ng tao na lahat meron tayo. Madali tayong mainip. At kapag hindi agad nagagawa yung inaasahan natin, the tendency is we tend to do our own thing. Para matupad yung isang gusto natin, mamamaraan na lang tayo. Minsan yung paraan ay
madalas hindi na ayos. Kasi nga nainip ka eh. Kay Abraham, akala siguro nakalimutan niya ang pangako ng Diyos. O kaya, he tried to interpret the fulfillment of the promises of God by his own understanding instead of trying to understand and trust the ways of God and the timing of God. It's in that tension na nangyayari whether ikaw ay pipiliin mong magmamature o papapanaigin mo yung natural tendency of immaturity and carnality. So yung waiting is a testing, kanina ulit-ulit, to prepare us for what God also has already prepared in advance. But we have to show to the Lord that we are ready. There were times na nagme-meditate po ako minsan. Many times we ask God for success. But we're not ready. E nagmamadali kang masyado. When success comes, success can also destroy you. Kasi hindi ka handa eh. Pwedeng yumabang ka, o pwedeng you call it success when in fact, compromise pala ang ginawa mo. Nakuha mo yung gusto mo, pero napalayo ka sa Diyos. The Christian life is building a covenant relationship with God. Yun po ang esensya ng buhay Kristiyano. It's not just about getting what you want from God. Yes, God will supply all of our needs. He's a generous God. He's a good God. He's a Father God, the Bible says. But the way we interpret our relationship with God many times, masyadong nakasentro sa atin eh. Diyos, ito ang gusto ko eh. It's still the self-centered kind of life. It's still that old weakness of people of being too self-preoccupied, of thinking it's all about me. Regardless kung ito ay nakakalugod sa Diyos o hindi, dito ako masisiyahan eh. Kaya yung waiting, inaalaw ng Panginoon to mature us, to trust His ways, and to trust His timing. No matter how long it takes. Katulad ni Abraham. 25 years, oh. Kasi sobrang dakila ang plano ng Diyos. You will be the father of many nations. Tapos wala siyang anak. So God has to deepen His faith first. So that when He is ready, alam ni Abraham, nangyari yung pangakong yun ng Diyos, hindi dahil magaling siya, kundi dahil matapat ang Diyos, ligtas ang kanyang puso, hindi siya yayabang, kundi forever, alam niya, ang may gawa nito ay ang aking Diyos na buhay. So kada pinagdadaanan natin sa buhay, ang bitbit natin yung karanasan. Kung sino ang Diyos, tayo yung mga kinukwento kanina ni Pastor Albert, sakto lang yung paa niya, tiniis ng ating kapatid yun. Meron silang, Lord, tinawag mo kami. Dito na kami. Pero hindi niya naidugtong. Ang ganda ng bahay nila ngayon. Binless sila ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Itanong, ano yung naranasan ng mga taong naka-experience ng breakthrough? Hindi yung madaling banggitin yung sana all. Mabilis banggitin yun eh. Pero hindi natin alam yung istorya sa likuran ng kanilang naranasan. We pray that these messages for this month will pacify our hearts, will deepen our faith and trust in the Lord, at ma-overcome natin yung gusto natin yung timetable natin ng masunod. Nakakalimutan natin, hindi tayo ang Diyos. May Diyos na pwede tayong pagtitiwalaan. Now, the good thing about the Bible is when we get a certain truth, ano ang truth na ito sa aking pamilya? Ano ang truth na ito sa aking paghahanap ng makakapareha sa buhay? Ano ang truth na ito sa aking problema sa opisina? And then God's word will make sense to you. You will rise higher than your current situation. Bow your heads, please. Hallelujah, hallelujah. So many Rema messages today. Review natin ang teaching na ito. Mamaya sa ating mga life groups, share your thoughts, ask prayers.
and see what God will do. Sa kontekstong ito ng ating pong narinig, patungkol sa breakthrough patience, I believe merong pagbubungkal sa ating puso po na ginagawa ang Santong Espiritu. When patience unlocks God's promises. There's a passage in the book of Hebrews that tells us na kapag ka ikaw ay naging patient at nag-endure, you will experience the wonderful promises of God. Magagraduate ka na dun sa namamaraan ka na lang sa buhay kahit hindi na tama. Kundi pagtitiwalaan mo ang kaparaanan ng Diyos, no matter how long it takes. Because when God answers your prayer, kahit na parang tumatagal, akala mo lang yun. In His own perfect timing, it will not be a second late. And the Bible tells us, Ecclesiastes 3 as the parting word, reminder, exhortation to all of us, the Bible tells us that God makes everything beautiful in His own time. Marahil hindi mo pa nauunawaan lahat ngayon, lumuluha ka, pero patuloy kang manghumawak sa mga pangako at kaparaanan ng Diyos. Nakataas po ang kamay natin sa ating Panginoon na nakakakita sa kalagayan natin, mga tiisin natin sa buhay. Make that decision. I will trust the Lord. Pagod na ako sa buhay na namamaraan lang. Kahit alam kong labas na sa kalooban ng Diyos. I'm a Christian now. I want to trust Christ. I want to grow in the Word of God. I want to grow in faith. I will practice this discipline of patience, of waiting upon the Lord. Would you follow this prayer? Sabihin nating lahat, Lord Jesus Christ, maraming salamat po. Maraming salamat. Nakadama ko ng kalakasan, Nakadama ako ng pag-asa pag-asa ng iyong yakap. ng iyong yakap. Marami pong salamat sa iyong pag-ibig, Salamat sa iyo, sa iyong katapatan, sa iyong katapat na kailanman ay hindi nagbabago. na kailanman hindi nagbabago. Salamat sa iyong ipinaalala sa akin Salamat sa iyong to develop this virtue of to patience, develop this virtue of waiting upon you, Lord, of waiting upon trusting your ways, trusting your timing, trusting your time, overcoming immaturities, overcoming immaturity, learning how to step in faith. learning how to step in Forgive me, faith. Lord, Forgive me, Lord, for the many times that I am impatient. for the many times that Help me to grow. help me to grow. Higit sa lahat po, Higit sa lahat, isinusuko kong patuloy sinusuko kong ang aking patuloy buhay sa iyo, ang buhay sa iyo, ang aking mga dreams, ang mga dreams, ang aking mga ang desires. aking mga desires. I-consecrate mo ito, Panginoon. Consecrate mo ito, Panginoon. I confess, I confess. I need you in my life. I need you in my life. I need you as my Lord and Savior. I need you as my Lord. I recognize, I Lord, recognize ako'y tao ako'y lamang. tao lang. I cannot be in control of I everything, cannot be in control but you of are anything. my Lord. But you are my You Lord. are in control of You everything. are in control of I everything. trust I trust all things will still work together for all good things will still to work those together who for love good, you, to those who love you, to those who are called to those who are called according to your purpose. according to your purpose. I declare, I declare you are my Lord. you are my You are my God. you are my Take over, Lord, Take over. sa aking kalagayan sa buhay, sa aking mga worries, sa aking mga kinakaharap. I trust you, Lord. I believe you, Lord. I trust your ways, Lord. In the name of Jesus. If you believe the Lord has answered your prayer, give Him your honor and praise. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Sing that chorus once again. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, O Lord. Yes, O Lord. Hallelujah. Ang mga pangako mo, O Diyos, at kung kami ay naninindig, At ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaig sa Diyos na sumasagot.
to stretch your hands to the congregation dito po sa main sanctuary at yung mga nasa overflow spaces as I pray. Personal din pong manalangin ng bawat isa habang ako po'y nagme-minister. This is miracle time now. In every worship service, kumikilos ng makapangyarihan ng Santong Espiritu sa ating mga puso, sa ating mga kaisipan, at sa ating mga espesipikong mga kalagayan. Panginoon, ano man po, O Diyos, ang nagbibigay ng sobrang pagkabahala sa iyong mga anak, ibsan mo ang mga alalahanin ng puso, ibsan mo ang anumang takot, Panginoon, wasakin mo ang lahat ng gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Even the spirit of self-pity, yung mga sobrang pagkaawa sa sarili sapagkat ikinukumparang lagi ang sarili kung ano ang meron ng iba na wala siya. Wasakin mong mga maling kaisipang ito, Panginoon. Ipaalala mo na ang iyong kilos ay tailored fit sa bawat isa sa amin sapagkat espesipiko ang nais mong gawin sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Idantay mo ang iyong kamay, aming Panginoon. Idaloy mo ang iyong himala at pagpapala sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Strengthen the faith of your people. Enable them, Lord, to walk into the miraculous. Because this is our confession and faith as a congregation this year, that this year is a year filled with supernatural breakthroughs. At ang una mong inaayos ay breakthrough attitudes upang sunod-sunod na maranasan namin ang iyong mga himala at ang iyong pagpapalapad ng aming mga teritoryo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, I want the congregation to exercise your faith. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I cancel the curses spoken by the enemy against any one of God's people. In Jesus' mighty name, in Jesus' name. Glory be to God. Sharabakapredede. Iberedeseya. This is miracle time. Receive your miracle. Receive the assurance. Hallelujah. Makakapawi ka sa buhay sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. And Lord God, even as we partake of the Holy Communion na aming tatanggapin sa araw na ito, every first week of every month, as a very important practice of our church family, salamat Panginoon. Pagdaiti ng mga elemento, ang tinapay na simbolo ng katawang nabayubay sa krus ang Kalbaryo ng aming Panginoong Yesus, at ang fruit of the vine na simbolo po ng yung banal na dugong natigis sa krus ng Kalbaryo upang kami malinis mula sa lahat ng aming mga kasalanan at matubos sa pangalan ni Jesus. Break any curse in the name of Jesus and let all the blessings of Calvary flow upon your people, upon their families, and upon their finances, upon every aspect of their lives. We love you, Lord God. Damang-dama namin, Panginoon, ang iyong pagyakap at pagbibigay katiyakan sa amin. You are taking over. Hallelujah. Any specific situation ng iyong mga anak na masyadong nababahala po siya. Salamat po. Dinadakila ka namin sa pangalan ni Jesus. Lahat po sa amin magsabi ng Amen and Amen. Makakaupo po tayong lahat habang dinidistribute ang mga elements. We worship Him. Sinasamba kita, buong puso't lakas at kaluluwa, dakilang Diyos na makapangyarihan, ang mga himala kamangha-mangha, kagalingan sa aking karamdaman, kalakasan at kaligtasan, dakila ka, purihin ka. Ikaw ang Diyos na himala, di ka nagbabago, ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos ng himala.
Jesus, ikaw ang Diyos na Ang ating pong Diyos na nakababatid ng mga specific concerns po natin bilang mga Kristiyano, tatandaan po natin our constant reference in this life. Ano man ang arena ng buhay, walang hindi na-cover ang sakripisyo po ng Panginoon. Gusto ko lang itong ipaalala. It's not limited in one aspect of your life. Listen, it is the Son of God Himself, the author of life, the source of life. He gave Himself for His people. So wag natin gagawin ito na total every week, okay, let's do with it. Mawawala yung blessing. Kaya sabi ng Biblia, kailangan iginagalang natin ang katawan at dugo ng Panginoon by virtue of us remembering with solemnity, with faith. Hindi birong sakripisyong binayaran ng anak ng Diyos. That's not an easy thing. So yung mga gumagalang doon at nagpapasalamat, Lord, salamat, di man ako karapat dapat, tiniis mong lahat ng hirap at dusa na dapat ako magtitiis. Naaantig ang puso ng Diyos. And He releases Calvary's blessings. Itas po natin ang mga tinapay. For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Personal nating pasalamatan ng Panginoon, ating pong kainin. Itas din po natin ang mga saro. In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is a new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me, as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again." Atin pong inumin ng may pasasalamat, paggalang at pananampalataya. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Tumayo po tayong lahat and everybody say with me our declaration of faith. Everybody say with me, Lord Jesus Christ. Lord Jesus Christ. Maraming salamat po sa magitan ng iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Isa ako sa benepisyaryo. I am saved. I am forgiven. I am healed. I am blessed. Every curse is broken. I receive your blessing today. I am being changed from glory to glory. Develop in me, Lord Jesus, the virtue of patience, the ability to wait, to trust in the Lord with all my heart. In the name of Jesus, Amen and Amen. Ikaw ang Diyos, Ikaw ang Diyos na himala. Believe that God did something in your life today. In Jesus' name. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Yes, Lord. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Jesus, Ikaw ang Diyos ng himala. Jesus,
receive your grace today, Lord. Thank you, Lord Jesus. Your hands are lifted. Praise God. Salamat sa inyong pagtugon, Panginoon, sa lahat ng mga kahilingan sa panalangin na nasa prayer request box, sa lahat ng mga kapatid na sumulat ng kani-kanilang mga sitwasyon sa buhay. Walang mahirap na bagay sa iyo, aming Panginoon. Kinikilala namin ang aming limitasyon, subalit walang bagay na mahirap sa iyo. Sa mga nagtitiwala, nananalig sa iyo. Maging ang mga secret petitions na nasa kaibuturan ng puso ng iyong mga anak, subalit walang lingid sa iyong harapan. Sa lahat ng nagpapalugod sa iyo, hinihipo mo ang kanilang buhay, pinagpapala mo sila. We've seen your miracle, Lord, of how many of our brethren, winasak mo ang sumpa ng kahirapan. Pinagpala mo sila at inalala mo pati ang kanilang mga anak. You are a faithful, covenant-keeping God, and we will trust you and obey you as long as we live. Your hands are lifted for the final pastoral benediction. The Lord bless you and keep you. Cause His face to shine upon you. Be gracious to you and give you His peace. The Lord bless you indeed and keep enlarging your territory. His mighty hand to be upon you and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord and Savior Jesus, and the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be upon us all, now and forever. And all of God's people say, Amen and Amen. Good morning po. God bless you. See you next week, and to God be the glory.